Yan, kagigising lang natin yan. 4:30 ng umaga. Testing lang natin, subukan nating i-vlog yung araw ko. Ayan si Kiro. Tsaka si Zen. Bali magkapatid sila. Sila yung mga fur babies namin. Bali 6 weeks lang sila nung nakuha namin. Ayan naman si Misa. Bali pusa ng mahal naming baby girl, si Dora May. Hindi pa pala masyadong malamig dito sa amin kahit December na, kaya kahit walang jacket okay lang. Yan, paalis na tayo ng bahay niyan. Pagdating mo pala rito, ang isa sa mga unang-una mong mapapansin, yung tahimik. As in tahimik talaga. Walang mga manok, walang mga tricycle, walang mga busina ng mga jeepney o sasakyan. Walang mga kapitbahay na maingay, ganyan. Ayan, makikita ninyo sa mga sidewalk, walang tao. Meron man yun, mga nag-aabang lang ng bus, ganyan. Maga akong umaalis para hindi masyado traffic. Pero ayan, nag-uumpisa na. Dito ako sa may bandang likod dumadaan para walang mas konti yung traffic. Ayun, may dalawang naghihintay ng bus. Dito pala sa lugar namin, hindi problema kung wala kang sasakyan. Kasi maraming bus, tsaka kahit saan merong bus. So, okay yun sa lugar namin. Pero karamihan dito, may sasakyan talaga. Kaya karamihan ng sasakyan dyan, nag-iisa lang sila. Pag sanay ka sa Pilipinas na lagi may tao sa bahay, malaking adjustment yung ganitong katahimikan. Pero nakakamiss din, di ba? Good morning nga pala. Ako si Jan at welcome sa channel ko, Pinoy sa Amerika. Bali, ginawa ko tong channel na to para ipakita ko yung buhay-buhay dito sa Amerika, kung paano, katulad ngayon, umaga. So yan, papakita ko kung paano yung traffic, kung anong oras gumigising ang mga tao, ganyan, para makita ninyo yung actual baga na daloy ng trapiko, tsaka kung ano yung mga nangyayari sa umaga, ganyan. Kagaya niya, ang bilis ng ang bilis ng green light, kumbaga wala pang ilang minutes, tapos hanggang doon sa may hanggang doon traffic na yan, rush hour kasi, ayan hanggang doon sa may bandarong. Anyway, yun nga, ginawa ko yung channel na to, baka sakaling makashare din tayo at makapulot ng mga tips yung mga yung ibang mga tao. So yun, kagagawa ko lang nung channel ko tong Thanksgiving na to, bali 2025 bali Tuesday ngayon. Usually yung karamihan dito, ang gising ng mga tao nag-uumpisa mga 4:30 hanggang 6:30, ganyan. Depende na lang kung anong oras yung pasok nila. Ako, sa construction ako, ang start namin ngayon, usually 7 o'clock 7 to 3:30, ganyan. Pero yung sa amin, yung project namin ngayon, 6:30 nag-uumpisa, 6:30 hanggang 3. So, okay na rin yun kasi pagka alis ako ng mas late pa rito ng konti, mas malala pa yung traffic. So ngayon, not too bad. Dapat lang makaalis ka ng dito sa lugar namin 5:30. Dahil kung hindi talagang abutin ka ng mas malalang traffic. Ayan, malapit na tayo sa job site dyan sa may bandang kanan. Bale, liliko lang tayo dyan sa may stoplight.
in a video. Now I'm figuring out your time is up. Time 6:16. So, sakto lang. Dito tayo sa job site ngayon. So, ito yung field office namin. Maliit na container. Bale, dito ako nagtatrabaho. Daming kalat. Pasensya na lang sa kalat. Ang dami. Ayan, umaga na naman kaya umpisa na naman ang trabaho. So sabi ko, I go and buy it. I mean, he took it. To this day, he only use it for like, sabi ko na open. Oh, is this like, hello? Good morning. Good morning. So, yan pala si Lynn. Siya yung safety officer namin. Bali, magkukwentuhan kami mamayang lunchtime kaya abangan ninyo. So, yan nga. Sa umaga, bali, mag-huddle muna kami. Pag-uusapan kung ano yung gagawin sa araw na yon. Kung sino yung mga subcontractor na nasa job site, ganyan. Kung may delivery, meeting, ganyan. So, ang trabaho ko pala rito sa Amerika, bali, nagmamanage ako ng mga construction projects. Kaya yung kailangan pag-aralan yung scope ng project, ganyan, planuhin, tapos i-execute, tsaka i-monitor na rin hanggang matapos yung project, ganyan. So maraming communication, collaboration, ganyan, sa mga subcontractor, sa design team namin, tsaka sa owner side na rin. So ayan. Kain na rin pala ng breakfast habang nagbabasa ng mga email, ganyan, kasi sayang din yung oras. Tapos sa umaga, kailangang bisitahin yung job site para i-check yung progress ng project, kung ano yung mga ginagawa nila, ganyan. Tsaka kung may mga issues, babalik sa opisina, hanapan ng solusyon yung mga problema, ganyan. Email ulit. Tapos ayan, lunchtime na. So that's So yan. with Kuya John. Yeah, kumakain kami ngayon, Milin. So yun, I asked her if I can interview her sa there. Magla-live din siya eh. Ayan o. Kung lipat tayo rito. You wanna know a little bit about me? Yeah, Joey. Listening to Sit Kuya down. John's question. Yeah. Okay, we're live. So, yeah, so like, kagaya nung sabi ko sa iyo kanina, this is my YouTube channel. So the name of my channel is Pinoy sa Amerika with Kuya John. And it's all about Pinoy lifestyle, mga experience natin dito. Day to day. I don't know how I can help because I'm American So, grown. I know. So, and I guess if you can share a little bit about yourself, if that's okay. Yeah, sure. So, yeah, so we can tell us about. My name is Lynn. My Facebook screen name is Princess Lynn T. So, Kuya John, my new partner in crime at work. He's the engineer. I'm the safety and health environmental specialist. Yes. So he wanted to know what's my day like. We start at 6:30. We say hi, good morning everybody. How are Yeah. you? Mindful, you're emotional, physical, ready to go to work. And then what do? We say hi, we eat breakfast, we walk the site, we either take pictures, say hello to the workers, how you doing, is there anything that you need to help you work more efficient. We have visitors, we attend meeting. If anything, we gotta make sure that our project is clean. We get our job done in a timely manner. We make money, and everyone goes home happy. So, what else? Then we go home at 3 o'clock.
So, What is your advice to someone who is planning to migrate to America? Or someone who is new new, dito sa Amerika, yan. What's your advice? you As know, far as like yung career nila or, you know, just in general. yes. For me, wag ka lang mag-arte because when you act like your nose is so high and you cannot see in front of you, then mahirap yun, di ba? So, if you're coming here, always enjoy and take that moment to look around, smell the flowers, have fun, and never stop learning. Because in America, you have all the resources that you need. You just need to know what you want. Yeah. Because for 6 months, you can be anything and anyone you want. And don't get in trouble with the law because we cannot help you with that. But yes. Yeah. So, It's like unlimited. It's up to you kung ano yung gusto mo. yes, you can you I There's mean a lot of programs. there's a lot of programs that you can be helped with. Yes, Your yes. career, you know, you can go to any Mhm. pathway kung ano yung Correct. gusto mong pasukan. You So, just need to have a mentor. If you want to be a lawyer, Yeah. you register for a class to become like what, and you meet a counselor and create a roadmap of how to become a lawyer. If you want to be a nurse, you meet a counselor at school and then create a roadmap on what you need to do to become a nurse. O yan, pasensya na pala, naubusan ng memory yung camera ko kaya kailangang mag-delete muna ng mga lumang recording doon para magamit na naman. So yun nga. Pero anyway, ang ano nga, para ituloy lang yung sinasabi ni Lynn kanina, maraming program dito sa Amerika. Yun nga, a lot of opportunity. Kaya kung meron kang natapos sa Pilipinas, subukan mong gamitin dito. Kung hindi naman, kung gusto mong mag-aral, maraming program. So, huwag kang matakot. Hapon naman, balik ulit sa trabaho, ganyan. Huwag ka ulit sa job site. Kung merong mga problema, kailangan mong hanapan ng solusyon. Magsulat ng mga report, ganyan. Gagawa ng agenda para sa mga meeting. Tapos, ayun. Alas 3 na, kaya nag-impake na kasi pauwi na. So ayan, on the way sa bahay na. Sinusubukan kong umuwi ng mga ng 3 o'clock kasi kung hindi, mas grabe yung traffic. Kaya kung hindi ko natapos yung trabaho ko, bali tutuloy ko na lang sa bahay, ganyan. Pero ganito yung itsura ng freeway dito. 7 lanes yata ito, pero ganyan. At least umaandar pa rin. So, yan. Okay, so nandito na sa bahay. Darating lang 3:41 p.m. So, not too bad. Walang masyadong traffic ngayon. Okay. Sintas ko yan, huwag yan. Yan, parating lang. Tapos na isang araw. So yan, pagdating ng bahay, medyo pahinga ng konti para mawala yung pagod. Tapos merienda, ganyan. Pero mistake yan, huwag yung ganyang diet. Hindi maganda yung ganyan. Tapos yan kailangang tumulong sa bahay, maghugas ng mga pinggan, ganyan, pinagbaunan. Usually si May ang naguhugas, ganyan, kaya lang na surgery siya, kaya tinutulungan ko muna siya. Tsaka dito naman sa Amerika, normal lang yung dapat nagtutulungan yung mag-asawa, ganyan. Hindi pwede rito yung walang ginagawa, ganyan. So normal lang yung ganyan. At tsaka part na ng buhay dito yan. Tapos kung may alaga naman kayong mga aso, pusa, ganyan,
kailangan din ninyong alagaan sila, palakarin, paliguan, ganyan, training, so lahat na nandyan. So nakakaaliw naman sila, ang dami nilang naibibigay. Talaga, sakripisyo din, ganyan. Pero worth it naman kasi nga na palagi silang nandyan. Pagdating mo ng bahay, sinasalubong ka, ganyan. Palagi silang nandyan kahit na pagalitan mo, nandyan pa rin sila. Tsaka nakakatuwa. Lalo na kung ganyan, no? Ang cute nila. So, puppies pa lang sila, bali 4 months old pa lang. Pero ayan, no? Ang sarap ng pakiramdam din. Oh, yeah, you too. Thank you. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. Past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Good boy, Kiro. Good boy. Good boy, Kiro. Still Good got your boy. smell wrapped in my bed sheets. Sit. Don't wanna wash Good it boy, away. Zen. Good boy. Okay, come on. I know Kiro, up. sometimes Come I on, get Zen. too caught up Come, in over here. Come. all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to Zen. fall Okay. in love. Zen. Kiro. A past relationship was a Up. disaster, but Up. now I don't care. 'Cause you took my scars, Okay, come on. bruises and Up. Okay, come on. broken Up. Okay, one more time, one more time, one more time. numbed all the pain. Show me how to heal. Hello, Zen. Hello, Zen. No biting. Hello, Zen. No. Hello. Hello, Zen. Hello. Good boy. Good boy. Yeah. So yan, mahirap na masarap ang may alagang aso. Mahirap dahil maraming sakripisyo, lalo na kung mga bata pa, makukulit, talagang kailangan mo naman ng atensyon para sa kanila talaga. Masarap naman dahil palagi silang nandyan, kahit pinapagalitan mo, nandyan pa rin sila. At saka lalo na pag yung tinignan ka na hindi naman kumikibo, nakatingin lang sa'yo. Kaya hindi ka pwedeng magalit sa kanila. Kaya masarap talaga may aso. Took my scars. Lakad-lakad ng konti. Pick upin yung yung sulat. Yung mga nagna-night swimming. Yan. Swimming pool dito. Sa tabi ng mailbox. Don't feel broken anymore. Laki talaga ng buwan. Yun. Numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. So yan, pag uwi mo nga pala sa bahay, dito mo makikita yung real side ng American life. Kumbaga, kasi karamihan from work,
pag uwi nila, may mga errands pa silang mga gagawin. Halimbawa, dadaan sa grocery, ganyan, mag-grocery. Kasi madadaanan din lang naman nila. Magpapagas, ganyan. Babayad ng mga bills, utilities. Tsaka mga miscellaneous na errands, kumbaga. So, pipick upin yung mail. Pag pick up ng mail, ganyan, syempre, nandun yung mga bills. Tulad ng rent, ganyan. O kaya mortgage. Mga electric bill, water bill, internet bill. Lahat ng bill nandyan. Insurance. Lahat ng utilities, ganyan. So, lahat dito may bayad, kumbaga. At lahat mabilis dumating on time. So, kailangan para hindi masira yung credit mo, kailangan bayaran mo rin on time. So, yan ang real side ng American life, kumbaga. Halos lahat nagmamadali. Halos lahat may oras, kumbaga. Lahat ng hakbang niya may oras, ganyan. So, yun. Siguro pagdating mo rito, maninibago ka ng konti dahil sa takbo ng buhay. Mas mabilis, tsaka kumbaga, time is money. Money is time, kumbaga. Kaya lahat ng oras parang napaka-importante. Minsan, mapapaupo ka na lang at mapag-iisip mo, kaya ko ba to for long term na pag ganito palagi, ganyan. Worth it ba talaga yung pag-move ko rito? Lalo na sa umpisa. Kasi nga, nag-uumpisa ka pa lang, syempre, lahat bago, ganyan. O kaya padating ka pa lang. So yun, pero at the same time naman, may sense of achievement naman. Karamihan dito, or karamihan na sa mga napapanood ko sa YouTube, mga nurses, mga RN, kumbaga, galing sa Pilipinas, galing sa Middle East, ganyan. So maraming nag-YouTube. So, magiging proud ka rin sa sarili mo. Ganyan, kasi nga, nakapasa ka sa exam, sa interview, yung process ng pagpunta mo rito, gano'n. So, worth it naman. Kahit mahirap, I think you're building something, kumbaga, para sa sarili mo at sa, syempre, pamilya mo na rin, ganyan. So, yun lang. Bali, maging, grateful lang sa daily na, binigay sa atin ng Diyos. Pagising mo umaga, ganyan. Another day na naman yun. So, be grateful tayo na, may isang bukas pa, kumbaga. So, yun lang. Kailangan mong, libangin yung sarili mo pagdating ng bahay. Kasi kung hindi, kung ang iisipin mo lang, yung mga, yung mga bills mo, ganyan, yung mga kahirapan sa buhay, ganyan, baka hindi ka magtagal. Kumbaga. So, kailangan mo maglibang. Halimbawa, mag-exercise ka, ganyan. Fitness is yan, sports. Maghanap ka ng hobby mo na pwede mong kalibangan, ganyan. Para instead na yung puro mga bills ang mga isipin mo, kakaroon ka ng libangan. Ngayon, so, treadmill. Kat, kumusta kaya nga eh? Ayos lang. Oo, okay. Yung may niyanan pa pa nakaroon. Hanan na ka may din tana. Yan. Pasensya na, tumawag yung mother ko. Naputol. So, ituloy ko lang. So, yan nga. Pagdating ng gabi, ganyan. Pagkatapos ng araw mo, pagkatapos ng mga errands, ganyan. Doon mo mararamdaman lahat. Yung pagod mo, yung lungkot. Lalo na kung bago ka rito.
tahimik na lugar, hindi kagaya sa Pilipinas, maraming tricycle, maraming mga kapitbahay, ganyan. Dito, karamihan parang marami din bahay, kaya lang halos lahat ng tao nandun sa loob ng bahay nila, kanya-kanya. So tahimik, ganyan. Pero may halong gratitude naman. Kasi nga, napakaganda naman ng Amerika talaga. Lahat ng opportunity, nasa sayo na yun kung ano yung gusto mong mangyari. Kumbaga, lahat ng opportunity nandito. Nasa sayo na lang yan. So, nagpasalamat tayo at natapos na naman na isang gabi, isang araw, ganyan. Kahit pa paano may konting progress. At kahit pa paano, peaceful, ganyan. Wala masyadong nangyari. So, yun lang. So, hindi siya madali. Kung tutusin. Hindi puro saya, hindi puro tawanan, ganyan. Hindi puro lahat masasaya na kalimitan ng papanood natin sa YouTube. Ganyan. Pero, hindi na naman imposible. Kaya, kayang-kaya natin to bilang mga Pinoy. So, laban lang. Laban lang tayo. Mga Pinoy naman, alam natin. Kayang-kaya yan. Kahit saan ilagay. Kahit saan mo dalhin ng Pinoy. Kayang-kaya yan. So, yan na lang muna. Tapos na rin ako rito. Bale, pakainin lang yung mga sila Ken tsaka Kiro. Tapos i-walk namin sandali. Okay, come on. Kiro. I knew we were on Good borrowed boy. time, Sen. just a passing street. Okay, wait now. Nothing Okay. you would keep. Okay. I fell in too deep. Okay. And as far as at least how I remember, we were leaving in September when red and gold paint the sky. Okay, punas natin. Punas. And as far as Punas. though maybe I pretended. So, ayan mga kabayan. Tapos na magpalakad. Tapos ng asikasuhin itong mga babies natin. So, yan ang totoong araw ko dito sa Amerika. Typical na karamihan ganyan. Simple lang. Minsan mahirap. Minsan naman madali. So, pero yan ang totoo talaga dito sa Amerika. So, comment down below kung ano sa tingin mo ang masyasyak ka rito pagdating mo, o kaya pag nandito ka naman na, ano yung kumbaga ano yung nasyak ka nung nandito ka na. Kung gusto mo pa ng mga ganitong istorya about mga Pilipino na nandito sa US, real talk lang, ganyan, no filter, mga katotohanan lang, ganyan. Mag-subscribe ka lang at saka mag-join ka sa community natin. So, yun lang muna. Sa susunod ulit. So, kita-kits tayo sa next video natin. Okay. Thank you. Bye. Goodbye.